الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin siya. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw, at sino man ang iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi makasusumpong ng gabay. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban si Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo. Sumakanya nawa ang kapayapaan, pagbati at panalangin na matamo ang pinakamataas na antas mula sa kanyang mga alipin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o mga mananampalataya, matakot kayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag niyong hayaan datnang kayo ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinaka mataas na parangal na ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, o maaring nag-iisang pinakamataas na parangal na binibigay niya sa kanyang mga nilikha, ay ang makabilang o mapabilang ito sa mga tinatawag na mga mananampalataya. Ito na marahil ang pinakamataas na maaring matanggap ng isang alipin ng Diyos o alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mapabilang siya sa tamang gabay na binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakadakila na parangal na matatanggap ng isang mananampalataya. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sabi ni Allah, sa araw na ito ay kinumpleto para sa atin ang ating relihiyon. At ginawang ganap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga biyaya dito. At pinili niya, kinalugdan niya para sa atin ang ating relihiyon bilang Islam. Isang aya na napakadakila. Aya na binabasa ng marami sa atin, ng mga ulama, ng mga duat, at na kahit na mga simpleng mga Muslim, binabasa itong aya na to. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Araw na ito, sa araw na ito ay ginawang ganap para sa atin ang ating relihiyon. Ito ang karangalan ng mga Muslim sa panahon natin ngayon at sa lahat ng panahon na inaangkin natin na tayo ang ganap na relihiyon o nasa atin ang ganap na relihiyon binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, tinanong siya ng isang Hudyo. Sabi, ya Umar, ya Amir al-Mu'minin, ya Amir al-Mu'minin. Sabay binasa itong aya na ito. Ang aya na al-yawma akmaltu lakum dinakum.
binasa kay Omar, "Ya Omar," sabi ng Hudyo, "kung yan ay sa amin binaba, sa mga Hudyo, ay gagawin namin kapistahan ang araw na kung saan ibinaba ang aya na yan." Sabi ni Omar bin Khattab, tunay na ginawa namin feast o fiesta ang araw na ito. Sapagkat binaba ang aya na ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Arafah. Nakabahagi ng Hajj na pasok sa ilang araw ng pagdiriwang ng Eid al-Adha. Sa mga panahong ito, sa araw na Arafah, na kung saan sinabi ni Allah subhanahu o sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang dua na hindi sinasagot si Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Arafah, kasabay ng araw na ito na ibinaba din ang kaganapan ng ating relihiyon. Kasabay nito, pinarangal sa mga Muslim ang pagiging kumpleto ng Islam. Pagiging kumpleto ng Islam para sa ating buhay, na isakatuparan natin ang buhay na ito. Na sa relihiyong ito, itinuro lahat sa atin ng relihiyong ito, lahat ng paraan para maging tagumpay dito sa dunya at sa akhirah. Lahat ng paraan tinuro na dito sa relihiyong ito. At lahat din ng paraan para maiwasan natin ang makapasok sa impyerno ay tinuro sa relihiyong ito. Ganito ginawang ganap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong ito. Gayunpaman, sa kabila ng parangal na ito, sa kabila ng pagiging ganap ng relihiyon natin, may mga tao, may mga Muslim pa rin na hinahawakan ng relihiyon na ito na para bagang ayaw nilang tuparin sa buhay nila. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti zamanun ala ummatil qabid ala dini, kal qabid alal jamar." Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang mga panahon sa aking ummah na para bagang hinahawakan nila ang relihiyon nila na para silang humahawak ng baga. Na parang gusto nating ihagis itong relihiyon na to, na para bang gusto natin bitawan sa lahat ng panahon, para bagang gusto natin iwanan ang relihiyong ito. Hirap na hirap tayong tuparin ang relihiyong ito. Gayong ginawang ganap ito ni Allah. Tinuro lahat ng kabutihan dito at tinuro sa atin lahat ng pamamaraan para makaiwas sa kapahamakan. Gayunpaman, darating ang mga panahon at ito'y panahon na ito ay nangyayari sa atin na ngayon na pinanghahawakan ng mga Muslim ang relihiyon nila na para bagang baga, na para bagang gusto nilang iwanan, gusto nilang itapon at gusto nilang alisin sa kanila. Ito ang realidad na meron ang mga Muslim ngayon, na ginagampanan nila ang relihiyon nila ayon lamang sa gusto nila at hindi sila nagpapasakop ng ganap. Sabi sa Quran, "Udkhul fi silmi kafa." Pumasok kayo sa relihiyon ng ganap. Ganap na pagpapasakop. Ang ibig sabihin ng Islam, istislamu lillahi bitawhid. Ang pagsuko, ito lagi ang sinasabi natin kapag nangangaral tayo at pinakikilala natin ang Islam. Ano ibig sabihin ng Islam? Pagsuko. Pagsukot, pagtalima. Lagi natin sinasabi, submission. Ang tanong, sumusuko ba tayo ng ganap? Pumapasok ba tayo ng kumpleto sa relihiyong ito? O nakikilala lang natin ang Islam kapag kinakailangan natin ng tulong sa atin ng Sharia o tulong sa atin ng batas ng Islam. Nakikilala lang natin ng ating mga imam, ang ating mga ulama, ang mga duat, kapag meron tayong hihilingin pabor sa kanila. Ginagamit natin ang ating mga ulama bilang taga-dua, pero hindi taga-gabay sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Ginagamit natin ang ating mga ulama kapag meron tayong ipahihiling, mga pangangailangan. Ginagamit natin ang ating mga ulama para na lamang gawing display sa ating mga okasyon at hindi na tayo humihingi ng gabay sa kanila at ginagamit natin ang mga ulama para maging palamuti na lamang sa ating mga paligid. Ang sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanun ala ummati yattabi'una man kana qablahum shibran bi shibrin hatta idza dakhalul jahral dab dakhalu wara'ahum qila man ya Rasulullah al yahudu wan nasara faqala faman."
Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, darating ang panahon sa aking ummah na susundin nila ang mga nangauna sa kanila ng dangkal-dangkal. Hanggat sa kahit pasukin ng mga iyon, ang pasukan o lagusan ng mga bayawak ay papasukin rin nila sa pamamagitan ng likod nito. At sinabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, ito ba yung mga Hudyo at mga Kristiyano? Ito ba yung mga susundin ng ating umma sa huling panahon na gagayahin ng mga Muslim? Shibran bishibrin, dangkal-dangkal, lahat sa kanila gagayahin ng mga Muslim. Ito bang mga Hudyo at Kristiyano, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron pa bang iba? Ito ang ginagaya natin ngayon, shibran bishibrin. Lahat ng ginagawa nila, ginagaya natin. Darating sa umma natin ito, alalahanin natin ang biyaya ng Islam sa atin. Alalahanin natin na ginawang ganap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Kinumpleto sa atin at kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam bilang relihiyon natin. Pero ito ang nangyayari, shibran bishibrin, dangkal-dangkal, lahat halos ginagaya natin sa mga kufar, sa mga hindi Muslim, na halos hindi na natin makilala kung sino ang mga Muslim at kung sino ang mga hindi Muslim pag nagsasama-sama sila. Sapagkat paggaya natin sa mga di Muslim, shibran bishibrin, lahat-lahat, dangkal-dangkal, sa kanilang pamamaraan ginagaya natin. Ngayon, hinihiling natin na magkaroon tayo ng sarili nating batas. Nangangarap tayo, sumisigaw tayo ng khilafa, Dawla Islamiyya, Sharia. Handa ba tayo dito? Sinisigaw natin, napapatupad ba natin sa sarili natin ng Sharia? O sa pamilya natin? Kaya ba natin ipatupad ang Quran sa sarili natin? Gayong gusto natin to, pinaglalaban natin. Ganun ba tayo kahanda? Gaano tayo kahanda na ipatupad ito? Ganong kalaking porsyento ang nakasagay sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginagawa natin. Gayon tinuro sa atin ang sunna mula sa paggising hanggang pagtulog. Ilang porsyento ang ginagawa natin dito? O mas malaki pa ang paggaya natin sa mga di-Muslim mula sa pananamit, mula sa pananalita, mula sa pang-araw-araw na kanilang ginagawa. Gayon sinisigaw natin ang khilafa, sinisigaw natin na pamunuan tayo ng mga Muslim. Handa ba tayo? O kinakain tayo ng ating mga kultura? Mga pamamaraan na kultura na hindi tanggap sa Islam. Handa na ba tayong tanggapin? O handa ba tayo magpasakop sa Islam? Ganap ang Islam, wallahi al-azim. Ito ang ganap na pamumuhay ng mga Muslim. Dito, makikitang ganap, ipinakitang ganap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon. Tinuro na lahat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamamaraan para maging tagumpay tayo rito. Ang tanong, handa ba tayo mga Muslim na ipatupad kahit man lang muna sa sarili natin ang Islam? Kahit man lang muna sa pamilya natin, ipatupad natin ang Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang mga pangarap ng mga Muslim, pangarap sa salita pero hindi nagkakaroon ng kataparan sa paggawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Tunay na hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan natin hanggat hindi natin binabago ang ating mga sarili. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang pagbati at pagpapala ay sumakanyang sugo nawa ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabila ng mga fitna na ito, sa kabila na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marami sa mga Muslim ay panghahawakan ng kanilang relihiyon na para baga silang humahawak ng baga. Sa kabila ng kaganapan ng Islam, kagandahan ng Islam, may mga Muslim pa rin na darating sa ating panahon na ginagaya ang mga Hudyo at mga Kristiyano ng dangkal-dangkal sa kanilang buhay, na iniiwan ang pamamaraan ng Quran at pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron pa rin mga Muslim na tunay na mga panghahawakan ng relihiyong ito. May mga Muslim pa rin na tuluyan na maninindigan. Itataguyod ang Islam, ipapalaganap ang Islam. Mga Muslim na magpapatuloy, na magtiis, magsabar para sa tagumpay na ito, alang-alang sa relihiyong ito, at pinarangalan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng napakalaking parangal. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ishtaqtu li ikhwani." Subhanallah. Qila nahnu ya Rasulullah. Qala bal antum ashabi walakin ikhwani man sayatuna min ba'di yu'minuna bi walau yarawni. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasasabik ako sa mga kapatid ko. Nasasabik ako sa mga kapatid ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga sahaba, kami ba yun ya Rasulullah? Kami ba yung kinasasabikan mo? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la. Bal antum ashabi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo. Sapagkat kayo, mga sahaba ko. Ang ikhwani, ang mga kapatid ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sayatuna ba'di, sila yung mga darating paglisan ko. Yu'minuna bi walam yarawni. Sila yung mga naniwala, nanampalataya sa akin, ngunit hindi nila ako nakita. Etong mga Muslim na to, nananampalataya sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi nila nakasama, hindi nila nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga Muslim na nanatili, nanindigan, hindi pinanghawakan ng kanilang relihiyon na parang baga, hindi ginaya ang mga hindi mananampalataya, nanatiling matatag sa Islam, nanatiling matatag sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinuring sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga ikhwani, mga kapatid. Kapatid na tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajrul wahid minhum bi ajrin 50 minkum. Sabi niya, ang katumbas ng isa sa kanila ay 50 sa mga sahaba. Mas marami pa sa atin dito. Ang isang mananampalataya sa panahon natin ngayon ay katumbas ng 50 sahaba kung mananatili tayo sa Islam. Ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Li'annakum tajiduna alal khair iwanan. Sapagkat kayo mga sahaba, nasuportahan ko kayo, at ang mga taong to ay hindi natin nakuha ang suporta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga panahon na yan. Ang mga sahaba, nando si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang pinaninindigan na lang natin ay ang mga pangaral, mga iniwan sa atin
ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At panghuli, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'in wa in tamassaktum bihima falan tadillu abadan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iiwanan ko kayo ng dalawang bagay. Iiwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dalawang bagay. Wa in tamassaktum bihim falan tadillu abadan. Na kung panghahawakan natin ito, ay hindi kailanman tayo maliligaw. Ano ito? Kitab Allah wa sunnati. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.